Amen. No, dili tanan tawo nga naa sa simbahan karon, ang uban tuwa sa Bulangan, ang uban tuwa sa Mandapita. No, at ang uban karon nag-andam para mangadto sa dagat, mga ligo. No, pero salamat nga ikaw giuna nimo ang Ginoo sa adlawng Domingo. Amen. Nalay ko ng ngalan sa Dios, nintag na sa kumutagon. So as continue sa itong lesson, palihog ko kuha sa inyong Bible in the book of Psalm. Open your Bible in the book of Psalm. Okay? Okay, so by the way, mga bata, palihog ko sa mga bata. Kung namoy mga bata diha, natay kuan Sunday school sa mga bata dito sa kilid ni building na ay room diha. Palihog ko mga ginikanan, palihog ko para dili ta madisturbo sa pagtuon karon sa pulong sa Ginoo. Palihog ko mga bata. Okay, ayon nagulat ang aduulon mo, palihog na lang ko. Okay, so some Bible student maka-assist. Palihog ko mga Bible student, antawan ninyo para giyahan ninyo ang mga bata. Okay, so amen, amen. All right. Okay, naadiri sa kilid. Okay, so Psalm 29. Psalm number 29, verse number 2. Yang yung kumusta pagtindog, tindog tagbalik. Okay, so mas tindot na, yung Pastore, mas tindot ng muling kudta, ngagikan ta nagtindog. Okay? Sige, so Psalm 29, verse number 2, nakita na si Iman. Okay, so sa naman verse, ato kining dunganon sa pagbasa. Okay? So Psalm 29, verse number 2, read. Give unto the Lord the glory due unto His name, who worship the Lord in the beauty of holiness. So let's pray. Amahan namang langit noon, Diyos ng laming gamahanan, Lord. Ginoo, salamat, initak na sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa kaayo nimo sa mong kinabuhi. Throughout the week, O God, salamat, Ginoo, sa imong faithfulness that until now, kami buhi, nakapadayon pa mi sa pagsimba, pag-alagat diha kanimo. Salamat, Ginoo, sa mga butang, agialaw nimo sa mong kinabuhi, blessings and even problems, O God. Salamat, Ginoo. Salamat, Amahan, sa imong kaayo sa matag usa. I pray, Ginoo, ninintak na sa kabuntagon, sa pagtuon na mo sa imong pulong, sa Sunday School, gamita ko, Amahan, instrumento lamang, tuguti mo ang ngalan na padako, dili akong kaulingon. And I pray, O God, pinagi sa giya, o tabang sa walang espiritu, nga din ang imong pulong, O God, masabta nila sa simple o gyano nga pamagi, nga naa sila makutlo, antod sa divine service, O God, nga muli sa ilang putagstag sa nga panimalay na ay mabalon, Amahan, ikan si imong pulong. Sa Lord, unas tanan, pasaylo kami sa mong sala nga nabuhat, nga ikaw ginuwala malipay, cleanse sa sukad with your precious blood, that shed on the cross. Ikaw Ginoo magahatag na kong kadaugan, badlunga ang buhat sa kaaway. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Makalingkod ka mo? Okay, so now let's look, this is part number 2 sa ato ang gitunan last Sunday, the moral attributes of God. No? Mga kinaiya sa Dios nga ato ang gisgutan. So point number 1, unsa man ito nga kinaiya? Kinsa na kahinomdom? Okay, kinsa na kahinomdom? Sunday school pa niya, Sunday school pa niya. Kinsa na kahinomdom? Unsa nga unang kinaiya atong gitunan sa Dios? Ang iyahang pagkabalaan. Okay, so if you have notebook or ballpen, no, pwede ninyo na ma-take note na may purpose atong screen diha para makasunod mo sa tuwang gihisgutan. Okay, so gibahin kini og katulo, gigrupo kini og katulo ang mga kinaiya sa Dios. Number 1 na, which is holiness. Og ilalom niini, which is justice, righteousness, and wrath. So kay mo lang tawon pagpadayag ka na sa pagkabalaan sa Dios. God is just, no? Tarong ang Dios. O naa siya'y kapungot, kasuko ngadto sa mga ngadto sa sala. Love, mercy, grace, patience, goodness, faithfulness, and in truth and wisdom. So kaning mga kinaiya ato ang pagkatun-an. O kay no, nga dili nato ni mahurot kay upat lamang ka session, upat lamang ko ka Domingo nga makatudlo nini. So agi review para makakonekta sa tuwang lesson this morning ang pagkabalaan sa Dios. Unsay buot pasabot sa pagkabalaan, which means pareha kini sa pulong nga sanctification or set apart. And then, mga pagpasundayag sa kabalaan sa Dios, atong gisgutan ang upat ka mga Bible character. Una niya na si Abraham, Moses, Daniel, and John. So, ang reaction nila sa diha nga nabati nila ang pagkabalaan sa Dios, nagkurog, adunay pagrespeto. Okay? And the letter C, pagpadayag sa kabalaan sa Dios. Number 1, pagdumot sa sala. Number 2, adunay kalipay ang Dios sa nagkinabuhing balaan. Buot pasabot ang balaan, set apart. Okay, naglikay ka sa mga matang, sa mga butang nga makapasubo sa Dios. And number 3, pagpalayo gikan sa mga sala, sa mga nabuhat sa Dios or creation, God's
creation is perfect. Okay? And then, pinaagi sa iyang mga balaod. Okay. Now, I think dirita nakaundang. Okay, letter D, aplikasyon sa pagkabalaan sa Dios. Okay, so sa verse nga itong gibasa, Psalm 29 verse number 2, give unto the Lord the glory due unto His name, worship the Lord in the beauty of holiness. Okay, now, kung nabati nimo, kung naila nimo nga ang Dios balaan siya, mao ni dapat nato or angay nato nga buhaton. Aplikasyon kini no sa ato ang kaugalingon. Sa una, kabalota, no? Sa una naggikan ta sa lain nga sikta. Grabe ang pagrespeto nato, labi na kung makaagi ta usa ka simbahan, no? Grabe ato ang pagrespeto. But karon kay nasayod ta atong Dios buhi siya, balaan siya. So in response, in application sa ato ang kinabuhi, unsa man. Number 1, tungod kay ang Dios balaan siya, ang kinatas ang pagtahod ang buhaton nato diha sa Dios. Amen? So, kung unsa manggalay kagatahod karon sa imong amo, walay laing labaw nga taas nga pagtahod ihatag nimo ngadto sa Dios. Hello? Now, unsa man na in 1 Timothy chapter 3 verse number 15. Pagpakita kini sa pagtahod nato sa Ginoo. But if I tarry long that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So makita na una bisan sa ato ang pagsimba. Amen? Ingon ang Biblia, oughtest to behave thyself in the house of God. Busa sa atong pagsimba, atong respetuhan ang Dios. Amen? Tungod kay siya, balaan. Okay? So kung mahimo, okay, no, di magin nato malikayan, labi na og kana bitang idara na ka, pastor, di magin nako makaya nga makapiyong ko. Sige lang, no? Basig na kay diabetic ba or unsa ba, no? Kay nanaga sa pangidaron, makatulog ka, pero naman po uban nga nagpiyong-piyong sa mata pero naminaw, di ba, no? Pero subok kay malandongon kung ikaw labi na yung people, okay? Dari na po ito siyang people. Isa may nag-email gabi, nga nabilar be. Taas ko ng kamot. Tawin na lang ta. Okay. No, kung mahimo, dili na to katulgan ng panahon sa pagsimba. Amen? Diba? Pila ragod ka oras ni? Diba? Pila ragod ka oras sa anong pagsimba? Pero ato pag yung naginuton. Next, dili magtabi panahon sa pagsimba. Amen. Dili magtabi panahon sa pagsimba. Ngano man, pastor? Una, so may magkutlo ni mo kung magtabi po ka diha. Diba? Ikaduha, makaristurbo ta sa naminaw. Amen? Wala, inbi na nga nagdiskurso si Guandari or kaysa ba na ay nagkag politiko niya, ikaw po niya, di ba? So, wag tayo makutlo. Wag tayo makuha. No? And then, kumain mo atong i-off ang ato ang cellphone, panahon sa pagsimba. Pastor, gamito mo na ako, pastor, kay mag-take note ko. Mas nindot, mag-take note, gamito na to, notebook o ballpen. Amen? So, para mag-una, sige lang, mamugin na rason, okay? Pero kung mahimo, likayan na to ang mga makapadisturbo, makapadistract panahon sa pagpaminaw na to sa pulong sa Ginoo. Amen? Okay, maikog, mambuta mo badlo nga, hilo mo diha. Tagko naman. Masinyag diba? So, kung nasabtan nimo nga ang Dios, nabati nimo nga ang Dios balaan siya, panahon sa pagsimba atong respetuhan. Amen? Respetuhan nato. Sa una gali nga, grabe atong pagrespeto. Ano? Grabe yun. Ang tao karon grabe ilang pagrespeto sa sayop nga Dios. Kung mahimo pa lang, muluhod, muduko. Yan mo na, grabe nga pagrespeto. Pero kita may dapat mo respeto. Taas nga pagtahod, ihatag nato sa Dios. Amen? Taas nga pagtahod, ihatag nato sa Ginoo. Okay? And the number 2, tungod kay ang Dios balaan,
ang pagdawat sa Dios kanato tungod sa atong mga sayop nga binuhatan, imposible. Balaan man ng Dios. Busa, kaya mo lang tao ng Biblia, Isaiah 64 verse number 6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. No, daghan karon nga I know ikaw kung ikaw nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, nagsulwining ka, ma-encounter man nimo nga naay mga tawo moingon sila, maluwa sila through their good works. Pero sa verse palandaan, tanan natong pagkamatarong gisusama sa mahugaw nga trapo. Kay dili kita kapasar sa standard sa Dios aron kita maluwas. O dili kita di ta kapasar sa standard bisag unsaon di kita kapasar sa standard sa Dios. Ano man kay makasala ta. In fact, the Bible says Romans chapter 3 verse number 23, for all have sinned and come short. Kabsan. Oh, kay kung naiset nga standard ang Ginoo, ay di kita kapasar kay ngano man kabsan ta. No, pareho sa usa ka babae ba nga naa siya giset nga standard nga dapat tall, dark, handsome in the dark. Ang iyang gipangita, yung saon man ning mura mag apiki man. Oh? So di gyud ka pasar, di gyud ka kapasar sa akong standard. Oh? Muna nga atubangan sa Dios lisod, pero apan diha ni Kristo, si Kristo may nangitag pamaagi. Ang Dios, okay, nakita niya nga ang Dios, ang Dios nakita sa Dios nga ang tao dili kapasar sa standard nako. Moto, the Bible says gipadala niya iyang bugtong anak nga mao si Kristo. The Bible says, Ephesians chapter 1 verse number 6, to the praise of the glory of His grace wherein He hath made us accepted. Gidawat kita, pinaagi ni Kristo o atong ginumduman nga ang dugo ni Kristo may naghinlo sa atong sala aron adunay kapasayloanan. Hebrews chapter 9 verse number 22, and almost all these things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission of sin. Kung walay pagpaagas sa dugo, walay kapasayloanan sa sala. Salamat na nga si Kristo. 2,000 years ago ang milabay, giantos niya tungod og alang kanato. Kaya kung ato bitaw hinuklugan ko, ang tao unsa rata 10,000 feet below the ground na ingon matag amigas lang taon. Pwede man nga musugo siya ang anghel. Yeah? Pwede man nga ay mo ingon karna daghan karon mga mo-claim. Daghan kay mo-claim karon nga ay ako ang pinadala. I am the appointed son of God. Daghan kayo, di ba? Pero salamat nga nasayod to sa Biblia. Nasayod to sa Biblia. Ug mingon ang Bible kung si Kristo wala mabanhaw, ang atong pagtuo kawang. No na ang atong pagtuo kawang kung si Kristo wala mabanhaw apan dalaygon ang ngalan sa Dios. Human sa ikatulo ka adlaw si Kristo nabanhaw. Ug sulod sa 40 ka adlaw gikan sa pagkabanhaw niya 40 ka adlaw siya nagwali before siya nikayab sa langit. Mao na gituuhan karon sa mga balo na mo naingon la 40 dias. Diba? Ini ka 40 magselebrita kay balik na dito yang kalag kung sa dapita na. Okay. So salamat nga pinaagi ni Kristo. Kita nakabaton og kapasayloanan. Ang pagkamatarong ni Kristo nasulob nato, human nato siya gituuhan sulod sa atong kasing-kasing. The Bible says, Romans chapter 4, 22 to 25, and therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed. Ang pagkamatarong ni Kristo nasulob nato. Busa atubangan sa Dios, gibalaan kita. Amen. Unsa may ibot pasabot na kung atong taga-ilustrasyon. Kamon tulo mga gwapo mo gyud mo ali mo diri be. Ali mo. Okay, ali mo. Anong hilantaw mo kasi mong tapad? Alanganin siya, di mo ni gwapo. Siguro ni apil. Okay. Kamon tulo para atong masabtan unsa ning imputed righteousness. Pagkamatarong nga gisulob nato, human nato gituuhan, gidawat nato si Kristo atubangan sulod sa atuang kasing-kasing. Nagdala mo sabon? Naman ko tubig. Okay, anda mo ha? Abitaw, sige. So, para atong masabtan. Kay atubangan sa Dios,
Imposible yun unta nga dawaton ta, kay makasasala ta. Pero pinaagi ni Kristo, pinaagi sa pagpalansang niya sa cross, tungkol siyang dugo na hinluan ta, human kita mito. Okay, ali, Brother Christopher, ali, panalitan. Ikaw mubo. Pila height ni mo? Kasi kantahon ni mo. Abito. Okay. Now, panalitan, kita ni ba? Okay. And then, ikaw, GB kay murag kag balaan kay kag nawong ali diri. Dito ka. Dia ka. Diri ka tubang ako ana. Tubang ako ha. Okay. So, unsa man ka, blue or red? Red corner. Amang gloves. Abita. Okay. Now, panalitan ha mo ni ang Dios. Kung mga tubang ta sa Dios, unsay may tabo, mamatay ta. Ya wa tay Kristo, wa tay relasyon sa Dios, unsay may tabo. Tungod ang nakita sa Ginoo niya, sala. Nagway palandaan, no? Di ba? Pero salamat taho. Sa diha nga gituuhan niya si Kristo, sulod sa iyang kasing-kasing. Ali Kristo. Ali, ikaw may, okay. Ang pagkamatuarong ni Kristo na suloob nato. So kung mga tubang si Christopher sa Diyos, Jeremiah pala, yung kapatid mo pala yung na-mention ko. Okay. So, hindi, Tagalog na to. Dili na ang sala nakita sa Diyos, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Amen? Inuna kanindot oy, salamat mga aktor. Okay, so kukuha na po na, second service ha. Sabot na. Okay. Inuna anak kanindot. Muna pinaagi ni Kristo, the Bible says so, Ephesians chapter 1 verse number 6, wherein He hath made us accepted. Munang bisag unsa kita ka makasasala, na mo ingon nga pastor, di nagyud ko maluwas, di nagyud ko makabatog kaluwasan, kay grabe kay ko ka makasasala. Uy, hinumdumi si Kristo wala miari diri para magpakamatay alang sa mga matarong. Kay wa gyoy tarong. Romans chapter 3 verse number 10, it is written, there is none righteous. No, not one. Walay matarong. Una nga ang Dios, si Kristo, gusto lang yun sa Ginoo nga ato siyang tuuhan. Amen? It is the imputed righteousness to whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Human ikaw mituo ang pagkamatarong ni Kristo na suloob nimo. Busa atubangan sa Dios, gibalaan kita. Kabantay ka sa address ni Paul every time nga magsulat siya og epistle. Epistle letter ba? No? Ang kasagaran niya, saints. Yes, atubangan sa tao makasala man ta, pero atubangan sa Dios gibalaan kita tungod ni Kristo. Amen? No, pagkanindot niya na. All right. So number 3. Tungod kay ang Dios balaan, ang atong labing tinguha. Aminaw. Luwas ka karon, og nasayran nimo nga ang Dios balaan, ang atong labing tinguha mao ang pagkasusama kaniya. Amen? Usahay atong gi-idolize kanimang mga player noon sa NBA. No, kanimo noong mga Korean. Unsa pa nang salida karon? Napapay salida si Cardo ron? No? Usahay gawon-haon na tab. Ay. Usabat tong sayda to, unsa tong sayda? Oh, mao na. Probinsyano, unsa man na? Amo tong humana di wala man tay TV kuan god, di man ta siglang taon na mga nana. Excited kita, ay gani orasa, sugod dayon. Sugod na gyud lantaw ko kay masig mabitin ko sa palabas ba. Pero wag kita ganauna, wag kita una ba nga mauli ko sa baleron mabasa di kog Bible. Ambot lang. No? Unta, no? Tungod kay ang Dios balaan, ang atong labing tinguha mao ang pagkasusama kaniya. The Bible says, 1 Peter chapter 1 verse number 15 to 16. Ingon na Biblia, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all
manner of conversation. Oh, tanang matang sa atong pagkinabuhi because it is written, be holy for I am holy. Now, there are 3 points of becoming a portrait of Christ. Number 1, una, reflecting Christ's character. Kung ang tinguha bitaw nimo nga masusama ka kang Kristo, ang kinaiya ni Kristo mo reflect sa atuang kinabuhi. So kung unsa ka sa una, naagyo na kabaguhan. Kung libakira ka sa una, karon nga naluwas na ta, gamay na lang. Kaya di magyong malikayan, manglibak magyod. Muna yung ingon lang ta, gamay na lang. Kung sa una, ikaw may ilado nga pirti ka, barumbado diha sa inyong barangay, karon ikaw may naila nga nagdalag Biblia ug nagsangyaw. Ano man, nausap naman ta, gipakita man nato ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi, ni-reflect ba? Isod kay nang muila mo angkon tang Kristohanon pero ang kinaiya yawanon. Na ako'y Bible study, maingon siya nga, dito sila pastor. Imbis mo simba ta pastor, maingon man puno ng mga kauban namong mga ladies. Dili. Maingon man puno namong kauban nga mga ladies nga, simba pero gapon na usab ang kinaiya. Kita pastor, ning kamo ta pastor nga mausab ato kinaiya. Ning kamo tas pagsimba, simba daw. Diba? So dapat mo reflect na sa atong kinabuhi. No, to become a portrait of Christ, we must reflect His character. It means demonstrating qualities such as, number 1, una nga makita, paliw ko, gugma. Amen? Dugay sa operator ano ba? No? Gugma, ingon ang Biblia ba? Paliw ko, John chapter 13, verse 34 to 35. A new commandment I give unto you that ye love one another. Amen? Gigugma ba na imong tapad? Kanang inigsuon nga paghigugma. Amen? That ye love one another. Lahi man, love one. Love one. As I have loved you, that ye also love one another. Amen? Murag sorry kay murag dili ka makarelate sa mo adri nga grupo. Ano? Gibadlong ba na ni James? Okay? Next verse. Verse number 35. 35, verse number 35, please. But this shall all men know that ye are my disciples. Kung magbaton kita sa paghigugma sa atong igsoon, sama sa paghigugma ni Kristo nga rin kanato, ingon ang Biblia, ye are my disciples. Amen? Disipulo, buot pasabot, nagsunod, no? Nagsunod, estudyante ni Kristo. Amen? If we have loved one another. Next, letter B. Kini nga mga kinaiya ba, upat lang kabuk atong isgutan. Karon upat lang sa kabuk kinaiya atong isgutan. Humility, pagpaubos. Pagpaubos. Philippians chapter 2 verses 5 to 8. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Tuguti kini nga panguna-huna, mana po ninyo. Ingon si Paul, next verse. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Next, but made himself of no reputation. Say, sultihan lang tag sakit-sakit, i-post na rin nato. Bantay lang ka. Imo paron. Sunod, imo lang gihapon. Pag-post ka sa unahan, musokol ng dinaog-daog. Radio Wealth, 99.9 FM. Sa radyo man daot akong reputasyon tungod nimo. Si Kristo, but made himself of no reputation. Sahay kita masultian lang ta.
Mura na tag mag-wild. Nya, ang pangutana, kung atong buhaton na, may kag mobalos ta. Nya, silingan ni mo, wa pa maluwas. Di ka ta magmahay. Kung nabi kay balang espiritu, nya makabuhat ka ni ana, makaingong tagngan nung gibuhat man ako to, uy. Magmahay na ta, di na ra ba nato na mabawi? Di na nato na mabawi, uy, ikaw, magposta, agoy, saan ni mong delete, pero number 1 nakakita, si Mark Zuckerberg. Oh, muna nga, pagpaubos, importante kining pagpaubos. Verse number 8. And being found in fashion as a man, he humbled himself. Paningkamutan na to, grasya sa Ginoo. Pinagis tabang sa balang espiritu. Ang kini nga kinaiya ni Kristo, mo reflect sa tuwang kinabuhi. Oh, bisag naay mo daot na to, ay sige lang, pray lang gyapon nato na. O tali, man sila may mapanalangin na to, Ginoo man. Amen? Maginaibutang na to, kanunay sa atong una-una. Kung mabalos ta, no, nagkanatang nakita karon sa Facebook, asawa, gipang tigbas, no, ba anak, no, ang inahan, gipang luba sa anak, dapat di na mahitabo sa Kristohanon. Amen? No, silingan, hadlok man na, God, hadlok na. Muna nga pagpaubos, no, pagpaubos, importante na. Okay? So, letter C, compassion, kahangawa. Matthew chapter 9, 36 to 38. Paliw ko. Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Okay? But when he saw the multitudes, he was moved with compassion. Naasa'y kahangawa. Ikaw, naaba kay kahangawa sa kalag? Naaba kay kahangawa sa kalag? Nabati ba nimo nga, kini karon dili na ko sultian, impierno yun eh. Ikaw nga nasayod sa kamatuoran. Dapat kita magbaton, kita kahangawa sa kalag. Sama ni Kristo. And then letter D, forgiveness, pagpasaylo. Matthew chapter 6, 14 to 15. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Verse number Matthew 14 now. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Verse number 15. Okay, verse number 15. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Muna importante kining pagpasaylo. Pastor, gipasaylo man ako siya, pastor. Pero di gid ko malimot. Kalimta na po nato na. Imo namang gipasaylo, kalimti na. Kinsa may nakasultig di maayo sa imuha, ay pasayloan na lang god. Bisag wa siya nangayog pasayloan na lang daan. Kay aron mo simbahan, magkita mo, nindot imong kalip. Kana imo smile ba? Dili bitaw ng plastic nga pagkatawa. Kita na po ni. Ini-smile man siya. I-smile lang po niya. Na po ning nalibak. Mati gina, oy. Maunay kinaiya na to every time nga muari ta diri simbahan. Muna importante ang pagpasaylo. Pasayloan na sila. Amen? Sama ni Kristo. Number 2, imitating Christ's conduct. No, mga nabuhat ni Kristo. Unsa man ang mga nabuhat ni Kristo. John chapter 4, verse number 34. Obedience, pagtuman. Okay? Jesus saith unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. No? Pagtuman. Ita gusto sa Ginoo nga tumano na to. Unsa may una na tumano? Nay Bible, no? Nay Bible daan gisulti. Ang subo kayo pamalandungon, kanang kabalo na kas kamatuuran, Kristohano na ka, kabalo na ka unsay prinsipulo sa Bible, pero wala ni mo gibuhat. Wala ni mo gibuhat. Kaya balo ka ingon ng Bible nga dili ini, dili tapoy di ani, kaya nato ni, pero imo gyapon gibuhat. No, kung gusto ka masusama kay Kristo, obedience. Ang gibuhat ni Kristo pagsunod, no? Ingon siya, pwede biya niya nga ihangyo sa samahan, let this cup pass from me. Pero ingon siya, gusto na ko tumanon, unsay gisugo sa amahan nga rin kanako. Gusto na ko i-fulfill. And then letter B,
service, pag-alagad. Mark chapter 10, verse number 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. May-ari si Kristo para po alagad. No? Hari, gibiyaan, servant sa kalibutan. Usahay no, atong una-una ba gusto ta nga kita lagi alagaran. Di ta gusto mo alagad. Hello? Unta inunana ta? Pag-alagad. Ano letter C? Prayer. Luke 18 verses 1 to 8. Ano letter D? Self-denial. Okay? So, ako nga paso ni. Number 3, para next Sunday, makamove na ta sa ikaduha nga point. Radiating Christ's presence. Usa man ang radiating? Buot pasabot na radiate. Mudanag ba? Mudanag si Kristo sa imong kinabuhi. We must radiate Christ's presence by allowing His Spirit to shine through us. This means, letter A, being filled with the Holy Spirit. Ephesians chapter 5, verse number 18. And be not drunk with wine wherein excess, but be filled with the Spirit. Buot pasabot, ang Holy Spirit mo ay nagkontrol sa imong kinabuhi. Huna-huna, ug bisan sa imong pagpamulong ug imuhang mga lihok. Amen? And then letter B, walking in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 16. This I see then, walk in the Spirit. Unsa mo nako nga, unsa may pattern nako sa diha nga, o timailan ako nga naglakaw ko sa balang espiritu, diha sa balang espiritu. And ye shall not fulfill the lust of the flesh. Next verse. For the flesh lusted against the Spirit. Okay, next verse please. But if ye lead by the Spirit, ye are not under the law. Next verse. Now the works of the flesh are manifest. Okay. So kung naglakaw ka sa unod, mauni. Okay, mauni mga timailhan. Adultery. Unod mo na. Fornication. Ano sa man ang fornication? No? Kanang nangilabot ka sa kababayi. Nga dili pa muminyo. Okay? Uncleanness. Mahugaw. Lasciviousness. Next verse. Idolatry. How can you say you're walking with the Spirit kung ang imong mas gitagag priority dili ang Dios? Witchcraft. Muna ka na imong habak, kuhaan na. Kung na po kay habak diya karon, tantangan na. Ha? Basing ko ba na pastor nagparinyo pagkudaan pastor sa dito sa Sikihor ako tong lukaton pastor. Ato ni padayon next Sunday. Okay? So I hope nga natin nakatunan. Amen? So balik mo next Sunday. Amen? Okay, let's pray Lord. Salamat sa imong pulong ikaw ginamagabless na to sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.